Hello, friends, listeners, and viewers. Welcome to Silver Lining, where we find hope in every season of life. Good morning and good evening po dyan sa Pinas at sa inyong lahat around the world. Welcome back to Silver Lining. Here, we reflect on life, faith, and the wisdom God gives us for the journey ahead. Ako po si Silver and I'm so glad na kasama ko po kayo ngayon. Welcome to another heart-to-heart moment where everyday life and God's Word meet, sometimes in the most unexpected ways. Kung kayo ay kasama ko po sa journey na ito, alam nyo na dahil sa reflection ko na nag-umpisa sa pagpupul ng weed, yung uprooting the hidden weeds in our lives, na dumiretso sa problema ng pagkakaroon ng hardened heart dahil sa mga weeds na pinabayaang tumubo and unattended. Nilid po ako ni Lord na i-cultivate deeper kung anong mga matters of the heart, mga roots that harden our hearts na kailangang i-deal with. Today, pag-uusapan po natin ang isang bagay na madalas na hindi natin agad napapansin. Pero sobrang makapangyarihan ito. Ito ang pride. Ang pride, kapag hindi natin na-address, nagiging fortress of self. Isang matibay na pader na unti-unting nagse-separate sa atin from others. At mas lalong humahadlang sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Hetong hope. Ang sagot ng Diyos ay humility. At ang humility, may kapangyarihang gibain ng pader na akala natin ay proteksyon. Pero sa totoo lang, ang pride ang pumipigil sa healing at tunay na relasyon. Paano nabubuo yung fortress o yung wall ng pride sa ating buhay? Ang pride, hindi lang yan yung yabang na maingay. Hindi lang yung nagpapakita ng arrogance. Minsan, tahimik lang siya. Nakabalot sa self-protection, sa self-righteousness, o minsan, galing sa deep pain. Ito ang madalas na sinasabi. Kaya ko to mag-isa. Ako ang tama, silang mali. Ayokong humingi ng tulong o patawad. Kasi baka maulit-ulit. I can find fix without anyone. Ayoko magpakumbaba. Baka abusuhin ako. Familiar ba kayo sa mga salitang yon? Pero ang totoo, pride isolates us. It keeps us from being real. It stops us from reconciling. It convinces us na tayo ay matatag, pero sa loob, unti-unti tayong nasisira. Parang kahoy na inaanay. Sa Luke 18:9-14, nagturo si Jesus tungkol dito sa pamamagitan ng kwento ng Pharisee at ng tax collector. Sabi ng Pharisee, God, I thank you that I am not like other people. Pero yung tax collector hindi man lang nakatingin sa langit. He was beating his chest at sinabi, God, have mercy on me, a sinner. Sabi sa Luke 18, verse 11 at saka sa 13. At ang sabi ni Jesus sa sumunod na verse, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Isa sa pinakamalalim na kwento ng pride at humility ay makikita natin sa Daniel 4. Kung naalala nyo si King Nebuchadnezzar, hari ng Babylon, sobra siyang makapangyarihan, sobrang yaman, kilala sa buong mundo. Pero isang araw, tumayo siya at sinabi,
Is not this the great Babylon I have built by my mighty power and for the glory of my majesty? But God had warned him. At dahil hindi siya nagpakumbaba, lahat ng meron siya nawala. Nabaliw pa siya. He lived like a wild animal. Kumain ng damo. He lost his mind. Hanggang sa tumingala siya sa langit at kinilala ang tunay na hari ng kalangitan. Nakasulat doon sa Daniel 4 verse 34 ang kanyang sinabi. Recorded po yun. Ang sabi, at the end of that time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes towards heaven and my sanity was restored. Then I praised the Most High. I honored and glorified Him who lives forever. Nang mawasak ang kanyang pride, doon nagsimula ang tunay na restoration. Ganyan ang kapangyarihan ng humility. It's not weakness. It's a surrender. At kapag tayo ay nag-surrender sa Panginoon, doon nagkakaroon ng daan ang Diyos para ayusin ang puso natin. What about us today? Ano ang itsura ng fortress of pride sa atin? Ano ang nakapaligid na mga pader ng pride sa ating buhay? Maybe it looks like yung hindi natin maamin na mali tayo. Even to someone you love. Yung hindi tayo makapagpatawad kasi masakit pa rin. Yung pinili nating manahimik kaysa makipag-ayos. Yung sinasabi nating, okay lang ako, kahit hindi naman talaga. Saying, I'm fine, when your soul is actually shouting for help. Ang pride sinasabi, stay in control. Pero ang humility sinasabi, let go. Let God rebuild what pride tried to protect. Si Jesus mismo ang perfect example nito. Sabi ni Paul doon sa Philippians 2 verse 5 to 8, ganito ang sinabi niya, in your relationship with one another, have the mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Kung ang Diyos mismo ay nagpakumbaba, paano pa kaya tayo? Kung si Jesus mismo, our Lord, our King, chose humility, how can we not? So here's a challenge for today. Ask the Lord, Lord, meron ba akong wall ng pride sa puso ko? Meron ka bang gustong gibain sa buhay ko? Isang wall na matagal nang itinayo para protektahan ang sarili ko? Because sometimes, yung wall na akala nating proteksyon, yun pala ang pumipigil sa ating healing, sa ating paglago, sa ating koneksyon sa ating Panginoon at sa kapwa-tao, sa tunay na transformation at sa mas malalim na pagmamahal. Okay ba? Tara, pray na tayo. Lord, show me the fortress of pride that I've built. Maybe out of fear, maybe out of pain, or self-reliance. Tear it down, Lord, but tear it down gently. Teach me to walk in humility like you did, and may your grace rebuild me, not on pride, but on trust in you. This I pray in Jesus' name.
Amen. Salamat po for joining me today. Laging tandaan, pride isolates, humility connects. And Jesus, our perfect example, shows us that when we lay ourselves down, God lifts us up. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng encouragement sa inyong lahat. Abangan ang mga susunod pa nating weekly devotional. Next episode, itakal natin ang offense, the trap na hindi natin nakikita. Yan po ang ating episode ngayong gabi dito sa Silver Lining. Salamat po sa inyong pag-join sa akin today. If this episode blessed you, share it with someone who needs encouragement to walk in freedom. Remember, hindi ka nag-iisa, kaibigan. We're tending this garden of the heart together, one root at a time. Salamat po muli. Hanggang sa susunod. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye! God bless! Stay grounded, stay surrendered, stay inspired, and Shalom!